kayong gustong i-brief tungkol dito sa clash sa Maguindanao, no? Una, tungkol sa specific na datos, kahapon ay hindi pa tiyak ang mga bilang, no? So as of this morning, ang total na kabahagi ng operation ay 392 members of the SAF. 392, no? Iba-iba ang mga unit sa loob ng SAF na pinanggagalingan nila, but all of them are units sa loob ng SAF. Doon sa 392 na yon, 44 ang patay, killed in action, at 12 ang wounded in action, no? At 336 ang accounted for. Itong accounted for na ito, tao per tao, head count, may mga pangalan ito. Walang naliligaw na tao or pangalan, no? So doon sa 392, 336 are accounted for buhay, and are in Camp Awang in Cotabato City, being processed, at 44 ang killed in action, 12 ang wounded in action. So unang-una ay pinaparating ng buong PNP, NAPOLCOM, DILG, and I'm sure sa pamamagitan ng media ng buong sambayanan ang ating pakikiramay sa mga pamilya, no? Sa pagdadalamhati ng mga byuda, ina, kapatid, anak ng mga pamilya nitong mga namatay, no? At makakasiguro kayo na hindi po kayo iiwan. Lahat po ng tulong at ayuda na karapat-dapat mapasa inyo ay sisiguraduhin natin na walang abalang makakarating sa inyo. In that respect, I have designated the director of the controllership, two-star director Rolly Puruganan. Ang kanyang responsibilidad ay kontakin, makipag-ugnayan sa bawat isa ng pamilya nitong 44 na ito, at kasama yung 12 nasugatan, para masiguro na lahat ng tulong, no, na dapat na mapasa kanila ay makarating sa kanila. Hindi yung pipila pa sila, pupunta sa kung ganitong lamesa, ganun tanggapan, so kung ganito, ganun. Trabaho na ni Director Puruganan na gumawa ng sistema na sa agarang paraan ay maparating itong tulong na ito sa mga pamilyang ng mga nasawi, no? Kabahagi din doon yung mga honors, state honors and funeral arrangements, kung saan man nila gustong ilibing ang kanilang mahal sa buhay, tutulong ang PNP at ang point man ay si Director Puruganan na masiguro, no, kung saan man sila, kung si taga Bicol, taga Cordillera, kung saan man, then the PNP will ensure the proper burial and assistance para sa kanila. Pangalawa ay yung pagtatalaga ng Board of Inquiry. Doon sa Board of Inquiry, I will ask Deputy Director General Dindo Espina to elaborate on that. Kabahagi ito ng policy and procedure ng PNP, at ang layunin nito ay alamin, no, kung ano ang nangyari dito sa encounter na ito, sa clash na ito, na kung saan 44 ang namatay. He will give the details kung sinong bubuo nito, anong mga deadline, no? But ang point dito is particularly sa tactical level. Ano ba nangyari na
ganito ang nangyari dito sa pangyayaring ito. No? For 2 points. Una, kung merong mang lapses at dapat na merong managot, papanagutin natin. No? Pangalawa, ay para matuto din from a doctrinal or a tactical or a preparation point of view para yung susunod na mga operation ng PNP, kahit anong puwersa ng PNP ay matuto kung ano man yung mga natuklasan dito sa Board of Inquiry na ito. At pangatlo, ay consistent with the PNP policy and practice, we have directed the administrative relief of Director Napeñas, Staff Director Napeñas, Leo Napeñas, from his current duties pending the outcome of this Board of Inquiries. He has been recalled back to Manila. Kahapon binigyan siya ng pagkakataon na tumulong sa pag-recover ng kanyang mga tauhan. But today, ay pinarecall na siya rito sa Manila. No? With that, and for the details of the Board of Inquiry, Deputy Director General Dindo Espina. Dindo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Regarding dun po sa nabanggit ng ating Secretary of Interior and Local Government, Board of Inquiry, I personally talked to the Director of SAF, Director Napeñas, and told him about his administrative relief to pave way for the start of the Board of Inquiry. I'd like to get the bottom of things, what happened, how did this happen, how can this happen, and more importantly, you, all of us, would like to give justice to all our fallen heroes, no? Yung mga pulis nating namatay. Importante dito, hustisya maibigay doon sa mga namatay nating mga pulis. Papalit sa kanya, meantime, sa officer in charge is Chief Superintendent Noli Talino, the Deputy of Special Action Force. Yung Board of Inquiry ho, katulad po na nasabi ng ating mahal na sekretaryo, yung re-requestin natin from start to end, ano ba talaga nangyari dyan? And then it will entail both yung mga inquiries dito, pinaka-objective dito, internal and external, no? Meaning, ano ba ang mga culpability, liability ng officers or men who led the Special Action Force operation, administrative as well as criminal liability nila. And of course, this is to include the external liability ng lahat ng pumatay doon sa ating mga kapulisan. Ito ang magre-rekisa ng lahat ng ito. Katulad nga po na nasabi ng ating kalihim, isang napaka-importante dito ay malaman kung ano nagkaroon ng ano ang mga operational lapses para hindi na nauulit ang ganitong klaseng operation. Ito ay pamumunuan ni Director Ed Inking at ang kanyang mga miyembro and Director ng CIDG, Director Magalong. Kasama na rin dito ang Director ng Research and Development who used to be a regional director in Mindanao. As he has vast and extensive experience in these types of operation against wanted high-value targets. And Secretariat will be assisting them. Doon po naman sa benefits na nabanggit po ng ating mahal na kalihim, I will recommend the highest possible medals to be given
equivalent to a Gold Cross medal to all our fallen heroes. And I would also recommend the spot promotion of all those who died in these police operations. Benefits, full state honors will all be given, and Director Purganan will take charge of everything from start to end, in a very detailed manner, as I already told to you by our Secretary. That's all for me. Thank you. Bilang panghuling mensahe, tuloy ang tiwala at kumpiyansa ng PNP sa peace process na bagaman napakalungkot, napakatindi ng kapaitan nitong pangyayaring ito, ang mas malawak na peace process ay mahalaga. At kabahagi ang PNP sa pagsulong ng kasalukuyang peace process na ito. Yun lang po ang aming gustong paratingin. We have time for a few questions, and then we have to excuse ourselves for another set of meetings. Thank you very much. Ano bang... Sir, galing ko pa totoo na 2011 pa raw yung operation at from PAOK yata yung orders. Hindi ko alam yan, but lalabas yan sa Board of Inquiry kung ano ang history ng mga orders, kilos, paghahanda o kung ano man na dumating tayo dito. Sir, good morning po. Joy Cantos, sir, from Filipino Star. Sir, could you give us a brief chronology of events and what government action would be undertaken to give justice to the victims of this carnage? Well, tulad ng nasabi ko, yung pagbibigay katarungan, pagbibigay hustisya ay sa dalawang paraan. Una, yung pagpa-file ng kaso doon sa mga pumatay dito sa ating mga SAF heroes. Kabahagi na ron kung mayroong mga lapses na panagutin kung sino mga dapat na managot kung mayroong ang lapse. At sa kabila naman nun ay yung lahat nga nung honors and benefits, tulong, scholarship na may pamamahagi ay sisiguraduhin na makakarating sa kanila na walang abala, walang molestya sa kanila, na kung saan ay dadating sa kanila. Sir, from what I know, it's the sole benevolence of the commander that would either put his men and either to victory or defeat, safety or ruin. Now, whose blunder it is anyone in charge? Kaya merong Board of Inquiry para malaman kung ano talaga nangyari dito. Sir, how many officers would be investigated? Lahat. Kabahagi ng Board of Inquiry ang pag-i-interview sa lahat nitong 392 na miyembro ng SAF, yung kanilang mga sarhento, yung kanilang mga junior officers, middle officers, senior officers, kailan ang training, sino nagsabi, ganito, ganon, etc. Para nga malaman kung ano nangyari dito. Sec, good morning. George Kailas po sa 9 News. Sir, si Marwan, based on our intelligence report, sino po ito si Marwan? And may connection ba siya, sir, sa hinahanap? Or well, natanong ko po sa inyo before noong during the papal visit about the alleged Malaysian national na hinahanap based on the intelligence report. Siya ba ang sinasabing threat, sir, during the papal visit? Hindi. Sa kalagitnaan nung papal visit, merong pumasok isang unsubstantiated na intel info na tumutukoy sa isang Malaysian national na
may plano daw na either through backpack or through vest na isang maging suicide bomber. Pero sinundan ito, itong leads na ito, lahat ng mga ano nito sinundan at hindi walang nakitang substantiation doon. Hindi ito just for the sake of clarity, no, Marwan has been a top high-value target for, hindi ko lang alam kung ilang taon na ito, no? Both internationally and locally. Sangkot siya sa ilang pagbobomba dito sa ating bansa. So, matagal na siyang hinahabol at matagal na siyang nasa most wanted or top terrorist target, hindi lang ng kapulisan pero ng buong security forces ng ating bansa. So, walang connection yun. Sir, Cecil Suerte Filipe po ng Philippine Star. First, sir, did Napeñas, the SAF chief, cleared with you the operation in any of the two of you? No. Okay, sir. So, parang, in short po, parang, although ganong kalaki yung target nila, international terrorists, hindi sila nag-coordinate dito sa NHQ? Malalaman na lang lahat yan sa Board of Inquiry. No? Sir, masasabi lang is that hindi dumating yan sa command group. Opo. During dun sa mga footages kahapon, may nakita kaming foreign-looking, mga American-looking officer na nag-a-assist. Ano po yung papel nila doon? Maaari kabahagi sila ng balikatan. Ang kanilang pakikipag-ugnayan or training is with the Armed Forces of the Philippines, na yung base of operations kasi kahapon was 6th Infantry Division ng AFP. So maaari nandun sila providing forensic or whatever logistical support sa kanilang partnership balikatan with the armed forces. Yung armed forces kabahagi din sa pag-retrieve and recover ng mga bangkay. So but I don't know. We have no dealings with any Americans. Magandang tanghali po. Emil Sumangil, sir, sa GMA 7. Secretary, sa abot po ng inyong kaalaman, ito ho ba yung unang pagkakataon na may makialam na armadong grupo sa isang legitimate police operation po? Hindi. There have been other instances na yung mga armadong grupo sa area ay nakialam, no? At yan ang dahilan nga kung bakit merong CCCH, merong International Monitoring Group at iba pang mga mekanismo para hindi nga magkaroon ng misencounter, no? Kahapon sa nakalap, no, very preliminary at merong fog of war effects pa ito, no? Doon sa mga nakausap ay merong BIFF na umatake doon sa ating mga tropa at meron ding misencounter with the MILF dahil nga umiwas yung isang unit doon sa kanilang rota or umiwas sila at pumasok sila sa isang area na merong MI kaya nagkaroon ng misencounter on that side, no? Ganun pa man, this happened over easily 12 hours from 5 a.m. to sundown 5 p.m. hanggang sa gabi may putukan pa at nasa gitna ng gubat, bakawan, may ilog, may nyugan, etc. Habulan, different units reporting different things. Kaya apache-pache yung dumadating, nagugulat na lang kung ano ito. So kaya Board of Inquiry malaman exactly nasaan ba kayo nung ito yung ni-report ninyo, ano ba yung ginagawa ninyo, and so on and so forth. Thank you, sir. Good day.
Sir, si Rafi Santos po from ABS-CBN. Sir, question lang. Yung mga operatives natin na nasa loob sila when they were engaged, did they call for help from nearby army units na nandun sa area? Would they have any information on that, sir? Merong komunikasyon nasa gitna nung bakbakan. So they did not respond kasi... Hindi, rumispondi naman, pero palagay ko, malalaman natin yan sa Board of Inquiry kung kailan, ano yung mga paghahanda, ano yung mga koordinasyon, ano yung mga iba yung pupunta ako sa bahay mo, tatawagan kita. Pupunta ako sa bahay mo sa Sabado. Diba? Anong kakainin natin? Pamilya ko, etc. Ngayon, kaysa dumating na lang ako sa bahay mo, andito na ako, gutom kami. Di ba? So, malalaman lahat yan sa Board of Inquiry kung ano nga talaga ang nangyari. Hi sir, Tuesday niyo po, DZWB. Una sir, kahapon nasabi na napatay sa encounter si Marwan. Na-verify na po ba yun? Nasaan po kaya yung kanyang mga labi? Meron na po ba tayong nakita? Yung ayon sa, again, this is preliminary at ini-stress ko talaga yung fog of war effect, no? Na kung merong ang post-traumatic stress disorder na pangmatagalan, meron ding fog of war. Kaya mahalaga yung pag-debrief ng bawat isang miyembro nitong 392 na tropa na ito para nga malaman ano. Ang preliminary is nung nagbakbakan na, ayon sa kanila na napatay or namatay si Marwan doon sa barilan, sa putukan, pero hindi nila nadala yung kanyang bangkay. May mga pictures at itong pictures na ito ay dadaan sa proseso kung eto nga si Marwan. Hindi ko masabi kung yung nasa picture nga ay si Marwan o hindi. No? So dadaan ito sa isang proseso para masabi. No? So, kaya yung sinabi kahapon was very precise na there is a high likelihood according to participants na namatay si Marwan sa operation, pero nangangailangan ng kumpirmasyon ito. Last point from my answer. During the encounter, sir, mayroon po bang pagkakataon na nakahingi ng reinforcement yung staff natin sa AFP personnel po natin at nag-respond po ba sila? Malalaman yan sa Board of Inquiry. Thank you so much. For General Espina, Sir Salima Refran of GMA7, we understand po, aalamin pa po natin sa Board of Inquiry kung ano po yung nangyari at ganun po yung outcome. But sir, dun po sa bago, nagkaroon po ng operations. Ano po yung alam natin? Saan po tayo, bago po nagkaroon ng operation, sir, sa Mindanao, kailan po tayo nagsimula nung pagpaplano, nung mission? Sino-sino po yung nakakaalam? At ano po ba yung preparations for it? So far with what you know po, sir. Thank you. Mabalik na lang ho ako dun sa tanungan kanina, 2011, may mga plano. It is very normal, no? And as a natural course of police operations. Na ang inyong kapulisan, kasama dito, ang Armed Forces of the Philippines, palagi may mga pinaplanong kukunin na high-value targets because they pose as threats to our peace and order. Now, napaka-importante po dito, in every operation, RD ConOps concept of operations. In this particular operation, none reached the command group. That's all I can say. Command group meaning me and General Garbo, because you have to review the details there. So that's as far as I can say. And everything will be tackled there in the Board of Inquiry. Opo. Sir, sino po yung nag-go signal? Up to what point? Kasama nga po yan doon sa itatanong namin sa Board of Inquiry. As I said, it didn't reach us. So, tackle natin yan.
Apo. Sir, yung ground commander po dun sa operations? Very much. Thank you very much po. No, I think I've answered your question. We have to excuse ourselves now. We will be providing a second report to the President. We reported to him yesterday, so we will be making this report now. Maraming salamat. At yan po ang press conference tungkol sa nangyaring Mamasapano incident sa pangunguna ni DILG Secretary Marrojas at ni PNP Officer in Charge Leonardo Espina. Inilabas nilang opisyal na bilang ng casualty sa 392 na mga miyembro ng PNP Special Action Force. 44 ang patay, 12 ang sugatan at accounted for ang 336 sa mga miyembro ng PNP SAF. Bumuo na rin umano ng Board of Inquiry para imbestigahan sa tactical level kung ano talaga ang nangyari dun sa insidente. Kaugnay ng investigasyon ay nirelieve sa pwesto si PNP SAF Director Leo Napeñas at pinalitan pansamantala ng kanyang deputy. Ipinagutos naman ni DILG Secretary Marrojas ang Director for Controllership ng PNP na si Director Puruganan na asikasuhin ang mga benepisyo ng mga naulila ng mga namatay at nasugatan sa nangyaring insidente sa Mamasapano, samantalang irerekomenda umano ni PNP Officer in Charge Espina na mabigyan ng pinakamataas na parangal at magkaroon ng spot promotion ang mga nasawing membro ng PNP SAF. Kinumpirma naman ni Secretary Marrojas na bagamat hindi nakuha ang katawan ni Marwan ang target ng naturang operasyon, ay kinuna naman daw ito ng litrato. Isa sa ilalim ito sa masusing investigasyon para matiyak na napatay nga ng mga miyembro ng PNP SAF ang kanilang target. Gayunpaman, sinabi rin ni Secretary Marrojas na bagamat isang international terrorist ang target, ay hindi pinaalam sa command group na kinabibilangan ng pinakamataas na opisyal ng PNP. Kabilang dito ang PNP OIC at ang Secretary ng DILG na si Marrojas. Ang naturang operasyon hindi raw nakarating sa kanila at magiging bahagyan ng gagawing investigasyon.